Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa sakripisyo at pagmamahal ng isang magulang? Isang kwentong magpapakita na kung minsan ang hindi natin nakikita ay mas makahulugan kaysa sa anumang nasisilayan ng ating mga mata. Sabi nila, ang pinakadakilang pag-ibig ay hindi nasusukat sa ganda ng bahay o sa dami ng kayamanan. Ito ay nasusukat sa mga pangarap na tahimik na binubuo at sa mga luhang pilit na itinatago para sa kaligayahan ng isang minamahal. Halina't pakinggan natin ang kwento ng pamilya ni na Aling Diwa at ang sikretong itinatago sa likod ng kanilang sira-sirang tahanan. Ang lason ay hindi palaging nasa pagkain o inumin. Minsan, ito ay nasa hangin, bumubulong, at dahan-dahang pumapatay sa iyong diwa. Para kay Aling Diwa, ang palengke ng Baryo Silangang Pag-asa ay hindi lamang lugar ng bilihin, kundi isang larangan ng digmaan kung saan ang mga salita ang nagsisilbing sandata. Aba, dalisay, 6 na taon na pala sa Qatar. Ang anak ni Diwa ano? Ang tinig ni Marikit ay matinis, sadyang pinalakas para umabot sa kinatatayuan ni Aling Diwa na abala sa pagpili ng gulay. Si Dalisay na abot-tenga ang nangiti habang nakapameywang ay tumawa ng pagak. 6 na taon, Marikit. 6 na taon. Pero tingnan mo naman ang bahay nila. Kawawang Diwa. Baka naman sa ibang bagay na pupunta ang padala ng anak. O baka naman wala talagang ipinapadala. Nagtawanan sila, kasama si Amihan na tila isang bentilador na nagkakalat ng usapan. Naku, ang sabi sa akin, malaki raw ang sahod doon. Imposibleng walang natitira. Sayang ang kagwapuhan ni Sinag kung pati magulang ay hindi kayang bigyan ng magandang buhay. Bawat salita ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Aling Diwa. Mahigpit ang kapit niya sa kanyang luma at punit-punit ng bayong. Hindi niya sila nilingon. Para saan pa? Ano man ang sabihin niya, mayroon na silang sariling kwentong binuo sa kanilang isipan. Pinili na lamang niyang magpatuloy sa paglalakad, dala-dala ang bigat ng mga mapanghusgang titig sa kanyang likuran. Sa halip na bumili ng isang pirasong isda na sanay paborito ng kanyang asawa, tinungo niya ang maliit na butika sa kanto ng palengke. Tinitimbang niya sa kanyang palad ang iilang baryang natitira. Sapat lamang ito para sa gamot sa ubo ni Luntian. Nagbuntong hininga siya. Ang ubo ng kanyang asawa ay tila mas lumalala sa bawat araw. Ang pagkain ay maaaring ipagpaliban, ngunit ang kalusugan nito ay hindi. Pag-uwi sa kanilang maliit na tahanan, ang tanawin ay isang paalala sa lahat ng kanilang pinagdadaanan. Ang bubong na yero ay may kalawang na. Ang mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy ay may mga butas na. Ito ang bahay na naging saksi sa paglaki ni Sinag. Ang bahay na pinangakuan niyang gagawing palasyo balang araw. Umupo si Aling Diwa sa isang lumang silyang yantok at kinuha ang nag-iisang litrato ni Sinag na nakadisplay sa kanilang maliit na lamesa. Isang binatang nakangiti, puno ng pag-asa. Kuha noong araw na ihahatid nila ito sa airport. 6 na taon na ang nakalipas. 6 na taon ng pangungulila, ng pagtitiis, ng pag-asa. Hinaplos niya ang maalikabok na salamin ng picture frame. Anak, kumusta ka na kaya dyan? Kumakain ka ba sa tamang oras? Huwag mo sanang pababayaan ang iyong sarili. Bulong niya sa hangin, kasabay ng pagtulo ng isang butil ng luha na agad niyang pinunasan. Isang malakas at sunod-sunod na pag-ubo mula sa likod bahay ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nagmamadali siyang lumabas at natagpuan si Mang Luntian. Pawis na pawis, habang sinusubukang akyatin ang isang kinakalawang na hagdanan para ayusin ang butas sa kanilang bubong. Luntian, ano ka ba naman? Hindi ba't sinabi na ng doktor na bawal kang magbuhat ng mabibigat at mapagod? Suway niya sa asawa, puno ng pag-aalala ang boses. Diwa,
Kaunting butas lang ito. Kapag umulan na naman mamayang gabi, tiyak na babahain na naman ang loob ng bahay. Sagot ni Mang Luntian sa pagitan ng kanyang pag-ubo. Hayaan mo na muna yan. Halika na sa loob at inumin mo itong gamot mo. Pakiusap ni Aling Diwa habang inaalalayan pababa ang nanginginig na asawa. Ang makita ang dating malakas na katawan ni Luntian na ngayoy hinang-hina ay nagdudulot ng kakaibang kirot sa kanyang puso. Gabi na nang tumunog ang luma nilang cellphone. Isang video call mula kay Sinag. Agad na pinunasan ni Aling Diwa ang kanyang mga mata at sinuklay ng daliri ang buhok. Kailangan niyang magmukhang masaya. Kailangan niyang ipakita sa anak na maayos ang lahat. "Hello anak," bati niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang nangiti nang lumitaw ang mukha ni Sinag sa screen. Mukha itong pagod at seryoso. "Nay," bungad ni Sinag. Ang boses niya ay malamig. Walang bahid ng pananabik na karaniwan niyang naririnig. Naramdaman ni Aling Diwa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. May mali. "Nay, totoo ba ang mga nakikita ko sa Facebook? Bakit ganyan pa rin ang bahay natin?" Sa isang maliit at masikip na silid sa Doha, Qatar, ang mabigat na init ng disyerto ay tila sumasama sa hangin na ibinubuga ng luma at maingay na aircon. Dito, ilang libong milya ang layo mula sa Baryo Silangang Pag-asa, nakahiga si Sinag sa kanyang kama. Pagod ang katawan at isipan mula sa 12 oras na trabaho sa construction site. Ang tanging liwanag sa dilim ay nagmumula sa screen ng kanyang cellphone. Wala sa isip siyang nag-i-scroll sa kanyang social media account. Isang paraan para takasan ang pagod at pangungulila. Mga litrato ng masasarap na pagkaing Pilipino, mga masasayang pagtitipon ng mga kaibigan, mga balita mula sa Pilipinas, hanggang sa isang post sa group page ng kanilang baryo ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang litratong kuha mula sa malayo. Malabo, pero hindi maipagkakaila. Iyon ang bahay nila. Ang yero na kinakalawang, ang dingding na tila anumang oras ay bibigay. Ang caption mula sa isang peking account ay maikli, ngunit puno ng kamandag. 6 na taon sa abroad, ito pa rin ang uuwian? Kawawa naman ang mga magulang. Biglang nanikip ang dibdib ni Sinag. Paulit-ulit niyang tiningnan ang litrato. Nagbabaka sakaling namamalikmata lang siya. Ngunit habang binabasa niya ang mga komento sa ilalim, ang paninikip ng kanyang dibdib ay napalitan ng kumukulong galit. Baka may bisyo ang anak. O baka naman sa magulang ang problema. Sobrang gastador. Sayang ang pagod sa Qatar kung ganyan lang. Mga salitang hindi niya kilala mula sa mga taong marahil ay nakakasalubong lang ng kanyang ina sa palengke. Mga panghuhusgang walang basihan. Isinara niya ang kanyang mga mata at isang alaala ang biglang bumalik. Naglalaro sa kanyang isipan ang mga nagdaang taon. Ang walang katapusang pagbubuhat ng semento sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Ang mga gabing ang hapunan niya ay instant noodles lang para makatipid. Ang mga Pasko at Bagong Taon na ipinagdiwang niyang mag-isa sa silid, kaya kapangunan habang tinitingnan ang mga litrato ng kanyang pamilya. Bawat butil ng pawis, bawat pisong tiniis niyang hindi gastusin ay may isang layunin. Ang itayo, ang ipinangako niyang bahay. Ang bahay na magiging simbolo ng kanyang sakripisyo. Ang bahay na mag-aangat sa kanila mula sa pangungutya ng iba. "Pre, ayos ka lang?" Ang boses ng kanyang kasama sa silid na si Noel ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakita nito ang pagkunot ng kanyang noo at ang mahigpit na pagkakahawak niya sa cellphone. "Tingnan mo to, Noel," sabi ni Sinag. Nanginginig ang boses sa pinipigilang galit. Ipinakita niya ang post. Umiling si Noel. "Hayaan mo na yan. Mga chismis lang yan ng mga taong walang magawa sa buhay." "Hindi pre, hindi ito basta chismis lang," giit ni Sinag, biglang napabangon.
6 na taon ni Noel. 6 na taon akong nagpapadala buwan-buwan nang walang palya. Ipinagkakait ko sa sarili ko ang lahat para sa kanila. Para sa pangarap kong yun. Tapos ito ang makikita ko. Pinagtatawanan ng pamilya ko. Pinagtatawanan ako. Kaibigan, huminahon ka, payo ni Noel. Bago ka magalit, bakit hindi mo muna sila kausapin? Baka may dahilan. Baka may pinaglalaanan sila na mas mahalaga. Ngunit ang isipan ni Sinag ay sarado na. Ang payo ni Noel ay tila hangin lamang na dumaan sa kanyang tainga. Ang sakit ng pangungutya at ang bigat ng pagkadismaya ay mas matimbang. Kinuha niya ang kanyang wallet at binuksan ang kanyang banking app. Nakita niya roon ang history ng kanyang mga padala. Isang digital na patunay ng kanyang pagmamahal at pagsusumikap. At sa bawat transaksyong nakita niya, lalong lumalim ang sugat sa kanyang puso. Ang tiwala niya ay unti-unting gumuho, napalitan ng isang malamig at mapait na pagdududa. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Hindi na siya maghihintay ng paliwanag. Kailangan niyang makita sa sarili niyang mga mata. Kailangan niyang umuwi. Mabilis niyang binuksan ang isang airline website. Hindi na niya ininda ang mahal na pamasahe para sa isang biglaang flight. Ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi at harapin ang katotohanang sa tingin niya ay ipinagkakait sa kanya. Ilang oras ang lumipas. Nakatayo na si Sinag sa departure area ng Hamad International Airport. Malamig ang hangin mula sa aircon ng paliparan. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na nag-aalab sa kanyang kalooban. Tinitigan niya ang kanyang cellphone, ang mga litrato ng mga taong nangungutya, at ang larawan ng bahay na sumira sa kanyang gabi. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Oras na para tumawag. Oras na para humingi ng sagot. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Bulong niya sa sarili, bago pinindot ang video call button sa pangalan ng kanyang ina. Ang mahabang biyahe mula sa airport ay hindi nakabawas sa bigat na nararamdaman ni Sinag. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng tricycle palapit sa baryo Silangang Pag-asa, lalong umiinit ang kanyang ulo. Ang mga pamilyar na tanawin, ang mga puno ng mangga, ang mga nagtatawa ng bata sa kalsada, ang mga bahay na tila hindi nagbago, ay hindi nagdulot ng kapanatagan, kundi ng mas matinding pait. Para sa kanya, ang hindi pagbabago ay simbolo ng kabiguan. Nang huminto ang tricycle sa tapat ng kanilang eskinita, ibinaba ni Sinag ang kanyang mga gamit nang walang imik. Ang bawat hakbang niya sa maalikabok na daan patungo sa kanilang bahay ay tila may bigat ng 6 na taong pagtitiis. Mula sa malayo, natanaw na niya ito. Ang bahay na nasa litrato, ang bubong na kinakalawang, ang dingding na kupas. Walang pinagkaiba. Mas malala pa nga sa personal. Nang marating niya ang kanilang bakuran, natigilan sina Aling Diwa at Mang Luntian na nooy nag-uusap sa kanilang munting balkonahe. Ang ngiti sa mga labi ni Aling Diwa ay unti-unting naglaho, napalitan ng gulat at pagtataka. Si Mang Luntian, na akmang tatayo para salubungin ang anak, ay natigilan sa kinauupuan. Hindi ito ang pag-uwi na inaasahan nila. Walang pasabing text, walang tawag. At higit sa lahat, walang ngiti sa mukha ng kanilang anak. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Tiningnan ni Sinag ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay inilibot ang tingin sa kabuuan ng bahay, mula sa butas-butas na sahig na kawayan hanggang sa mga mantsa ng tubig ulan sa kisame. Ang galit na pinigilan niya sa buong biyahe ay sumabog. Hindi siya nagsalita. Pumasok siya sa loob ng bahay at walang pakundangang ibinagsak ang isang makapal na sobrang papel sa kanilang maliit na lamesang kawayan. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan. Para saan pa ang lahat ng ito? Tanong ni Sinag. Ang boses ay nanginginig sa galit. Itinuro niya ang perang nakakalat sa mesa. Mga dolyar na pinaghirapan niya sa ilalim ng init ng araw
Sa Qatar. Anak, halos pabulong na sabi ni Aling Diwa. Dahan-dahang lumapit, nangingilid ang luha. Anak, anong nangyayari? Bakit ka napauwi? Bakit ako napauwi? Sarkastikong tanong ni Sinag, kasabay ng isang mapait na tawa. Nagustuhan niyo ba ang paggastos? Masarap ba ang buhay habang ako nagtitiis sa instant noodles? Saan niyo dinala ang lahat ng padala ko? Sinag, hindi sa ganyan. Si Mang Luntian na ang nagsalita. Tumayo ng dahan-dahan, baka sa muka ang sakit sa mga salitang binitiwan ng anak. Huwag niyo akong tawaging Sinag. Sigaw niya. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. 6 na taon. 6 na taon kong tiniis ang lahat para maiahon tayo sa hirap. Ipinangako ko sa inyo, ipinangako ko sa sarili ko, na pag-uwi ko, palasyo ang itatayo natin dito. Pero ano to? Ano ang dinatnan ko? Isang basurahan. Ang bawat salita ay tila punyal na sumasaksak sa puso ni Aling Diwa. Humagulgol siya. Anak, patawarin mo kami. Hayaan mo kaming magpaliwanag. Ngunit hindi na nakikinig si Sinag. Ang nakikita lang niya ay ang katuparan ng mga chismis sa Facebook, ang patunay ng kanilang kapabayaan. Ang tingin niya ay puno ng pagkasuklam. Doon na hindi nakapagtimpi si Mang Luntian. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi na lamang dahil sa kanyang karamdaman, kundi dahil sa kawalan ng respeto ng sarili niyang anak. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang bato. Kung pera lang ang mahalaga sa'yo, sana hindi ka na umuwi. Natigilan si Sinag. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Isang sampal na hindi niya nakita. Sa isang iglap, ang nag-aalab niyang galit ay hinaluan ng kirot. Ngunit ang pride at pagkadismaya ay mas nanaig. Hindi, sagot niya, puno ng hinanakit. Sige, dahil hindi niyo masabi sa akin kung saan napunta ang pera, ako mismo ang hahanap ng katotohanan. Hindi na siya nagsalita pa. Tinalikuran niya ang kanyang mga magulang na kapwa-tulala at nasasaktan. Padabog siyang naglakad patungo sa kanilang nag-iisang silid tulugan. Ang silid ng kanyang mga magulang. Padabog niyang binuksan ang pinto. Narinig niya ang pigil na hikbi ng kanyang ina sa likuran. Ngunit hindi niya ito nilingon. Sa loob ng maliit na kwarto, sinimulan niyang halughugin ang lahat. Binuksan niya ang lumang aparador. Inihagis ang mga damit sa sahig. Tiningnan niya ang ilalim ng kama. Ang isip niya ay iisa lang ang sinisigaw. Kailangan niyang makita ang pruweba. Ang pruweba ng kanilang paglustay. Ang pruweba na tama siya sa kanyang galit. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay laging may dalang kakaibang katahimikan. Ngunit sa tahanan ni Aling Diwa, ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay mabigat, malamig, at puno ng mga salitang hindi masabi. Parang isang makapal na pader na biglang itinayo sa gitna ng kanilang pamilya. Isang pader na gawa sa galit at hinanakit. Maagang nagising si Aling Diwa. Nagluto siya ng paboritong almusal ni Sinag, ang adobong manok na may maraming bawang na dati sasalubungin nito ng masayang ngiti. Umaasa siyang sa pamamagitan ng pamilyar na amoy at lasa. Kahit paano'y mababasag ang yelo sa puso ng kanyang anak. Inihain niya ito sa mesa, kasama ang mainit na kanin at kape. Ngunit nang lumabas si Sinag sa silid, hindi man lang nito tinapunan ng tingin ang nakahain. Ang mga mata niya ay mapungay sa puyat at bakas pa rin ang galit ng nakaraang gabi. Kumuha lamang siya ng isang pirasong tuyo at kanin at naupo sa pinakadulong bahagi ng mesa, malayo sa kanila ni Luntian. Kumain siyang mag-isa. Ang tanging maririnig ay ang lagutok ng kinakain niyang tuyo at ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa pinggan. Bawat tunog ay tila mas malakas pa sa isang sigaw.
Tiningnan ni Aling Diwa ang kanyang asawa na nakayuko lang at marahang humihigop ng kape, baka sa mukha ang malalim na pighati. Ang adobong inihanda niya ay nanatiling malamig sa gitna ng mesa, isang hindi nagalaw na simbolo ng kanyang bigong pag-amo. Pagkatapos kumain, walang salitang lumabas si Sinag ng bahay. Naiwan si Aling Diwa na nakatingin sa kanyang papalayong likod, ang puso'y pinipiga sa sakit. Hindi nagtagal, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Dalisay may dalang isang maliit na bayong ng pandesal at isang nangiting hindi abot sa kanyang mga mata. "Maring Diwa, nabalitaan kong umuwi na pala si Sinag. Kamusta naman kayo?" Bati niya, ang boses ay sadyang masigla. Pumasok siya sa loob ng bahay nang hindi man lang naghihintay na anyayahan. "Maayos naman kami, Dalisay. Salamat sa pag-aalala." Pilit na ngiting sagot ni Aling Diwa. Inilibot ni Dalisay ang kanyang mga mata sa loob ng bahay. Tila sinusuri ang bawat sulok, ang bawat bitak sa dingding. Ang tingin niya ay huminto sa mga gamit ni Sinag na nakatambak pa rin sa isang tabi. "Naku, mukhang napagod sa biyahe ang alaga mo. Biglaan yata ang pag-uwi. Siguro ay namiss na kayo ng husto." Ang bawat salita ni Dalisay ay may pahiwatig, isang patagong sundot. Alam ni Aling Diwa na hindi pakikiramay ang sadya nito, kundi pangangalap ng bagong tsismis. May mahalaga lang siyang aasikasuhin. Maikling sagot niya, umaasang matatapos na ang usapan. Sakto namang pabalik si Sinag. Natigilan ito sa may pintuan nang makita si Dalisay. Ang mukha niya'y lalong sumimangot. "Ay Sinag, iho, heto ka na pala." Bati ni Dalisay na tila nagulat pa. "Nag-aalala lang kami sa mga magulang mo. Mabuti naman at umuwi ka na para maalagaan sila." Walang isinagot si Sinag. Tiningnan lang niya si Dalisay ng malamig. Pagkatapos ay dumaan sa pagitan nila at muling pumasok sa silid. Ang pagwawalang kibo niya ay mas malinaw pa sa anumang masakit na salita. Nahihiya at nasasaktan, sinabi na lamang ni Aling Diwa, "Salamat sa pandesal, Dalisay, pero marami pa kaming gagawin." Nakuha ni Dalisay ang mensahe. Umalis siyang may ngiting tagumpay sa labi. May bago na siyang kwentong ikakalat. Pagkaalis ni Dalisay, muling lumabas si Sinag, padabog na isinuot ang kanyang tsinelas. "Saan ka pupunta, anak?" tanong ni Aling Diwa, hindi na napigilan ang sarili. "Maglalakad-lakad lang." Mabilis at malamig niyang sagot at tuluyan ng umalis. Naglakad siya sa pamilyar na mga eskinita ng baryo. Ngunit ngayon, ang bawat tingin ng mga kapitbahay ay tila may kasamang panghuhusga. Nang dumaan siya sa tapat ng tindahan ni Aling Pacing, narinig niya ang mga pabulong na usapan na biglang huminto. Nahuli niya ang ilang salita. "Kawawa naman. Pag-uwi, nag-away yata." Ang mga narinig niya ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab na niyang galit. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang pamilya nila ang sentro ng usapan. Ang sakripisyo niya ang ginagawang katatawanan. Puno ng panibagong galit, bumalik siya sa bahay. Ang anumang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang isip ay tuluyan ng nabura. Para sa kanya, ang mga bulungan ay kumpirmasyon. Tama siya. May mali ang kanyang mga magulang. Dumiretso siya sa silid tulugan. Hindi na niya pinansin ang nag-aalalang tingin ng kanyang ina. Kailangan niyang tapusin ang sinimulan niya. Kailangan niyang hanapin ang katibayan. Sa pagkakataong ito, mas kalmado ang kanyang paghahanap, mas may focus. Hindi na ito basta galit, kundi isang determinadong misyon. Muli niyang sinuri ang ilalim ng lumang kama na gawa sa kawayan. At doon, sa pinakasulok na bahagi na natatakpan ng alikabok at sapot ng gagamba, may isang bagay siyang hindi napansin kagabi sa tindi ng kanyang galit. Isang luma at maitim na baul na kahoy, sarado.
at may isang maliit kinakalawang na kandado. Gabi. Ang buong baryo Silangang Pag-asa ay tila nahihimbing na sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan. Sa loob ng bahay, tanging ang mahinang tunog ng paghilik ni Mang Luntian mula sa kanilang sala ang maririnig. Si Aling Diwa Namay matagal nang walang imik sa kanyang higaan. Para kay Sinag, ito na ang pagkakataon. Hinintay niya ang isa pang kalahating oras. Tinitiyak na ang kanyang mga magulang ay lubog na sa kanilang mga panaginip. Sa bawat minutong lumilipas, lalong bumibilis ang kabog ng kanyang dibdib. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sariling pamamahay, hinila niya ang baul na kahoy mula sa ilalim ng kama. Maalikabok ito at mabigat. Sinuri niya ang maliit na kandado. Kinakalawang na ito at mukhang matagal nang hindi nabubuksan. Kumuha siya ng isang lumang screwdriver mula sa kahon ng gamit ng kanyang ama. Sa katahimikan ng gabi, ang bawat tunog ay tila pinatitingkad. Ang pagkalampag ng baul sa sahig, ang tunog ng bakal na kumikiskis sa bakal habang pilit niyang sinisungkit ang kandado. Pinipigilan niya ang kanyang hininga sa takot na baka magising ang kanyang mga magulang. Isang malutong na tunog. Bigo ang kandado. Saglit siyang natigilan, nakikiramdam. Nang walang umimik, dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng baul. Ang amoy ng lumang kahoy at mga damit na matagal nang nakatago ay sumalubong sa kanya. Ang una niyang nakita ay isang bunton ng mga lumang damit. Mga damit pambata, mga maliliit na sando at shorts. Mga damit niya, sa ilalim nito, nakita niya ang mga gamit na lalong nagpadismaya sa kanya. Mga lumang resibo ng kuryente at tubig na maayos na nakatupi at nakatali. Mga liham na ipinadala niya mula sa Qatar. Mga luma at kupas na litrato ng pamilya. Ito lang, bulong niya sa sarili, puno ng pagkabigo. Mga basura lang ang itinatago nila. Pakiramdam niya'y isa siyang tanga. Nag-aksaya siya ng lakas at panahon para sa wala. Akmang isasara na niya ang baul nang may maramdaman siyang matigas sa pinakailalim. Sa ilalim ng lahat ng luma at walang kwentang papel. Kinapa niya ito. Nakabalot sa isang malinis, puting panyo. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakabalot. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip mula sa butas ng kanilang dingding, nakita niya ito. Isang bank passbook. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binubuksan niya ang maliit na libreta. Ang mga mata niya'y mabilis na tumakbo sa mga nakasulat. Petsa, deposit, withdrawal, balance. Ang nakita niya ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Bawat buwan, sa loob ng 6 na taon, may nakatalang deposit. Ang halaga ay eksakto sa perang ipinapadala niya. Walang bawas. Sa hanay ng withdrawal, halos wala itong laman, maliban sa iilang maliliit na halaga na marahil ay para sa mga emergency. Ang balance sa dulo ay isang numero na hindi niya sukat akalain. Mas malaki pa ito sa inaasahan niya. Ang pera? Halos buo pa. Napaupo siya sa sahig, tulala. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib sa loob ng maraming araw ay biglang nawalan ng gatong. Napalitan ito ng isang malalim at nakalilitong pagtataka. Paulit-ulit niyang tiningnan ang mga numero. Iniisip na baka namamalikmata lang siya. Ngunit totoo ang lahat. Kung nandito ang pera? Tanong niya sa sarili. Ang boses niya'y halos hindi marinig. Ang tanong ay parang isang dagundong sa kanyang isipan. Isang lindol na yumanig sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Kung nandito ang pera, saan ito dapat mapupunta? Sa kanyang pagkatulala, isinara niya ang passbook. Ibabalik na sana niya ito sa baul nang ang kanyang mga daliri ay may nasaling na isa pang bagay sa pinakailalim. Isa itong rolyo ng papel, maingat na tinalian ng isang pulang sinulid. Mukha itong luma, ngunit halatang iningatan. Ang kanyang pagkalito
ay nahaluan ng kuryosidad. Inalis niya ang tali, ang puso niya'y muling kumakabog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit o takot, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Dahan-dahan, binuklat niya ang nakarolyong papel. Sa malamig na sahig, sa liwanag na nagmumula lamang sa buwan, dahan-dahang binuklat ni Sinag ang nakarolyong papel. Ito ay luma at medyo naninilaw na. Ngunit ang mga linyang nakaguhit dito, gamit ang itim na tinta, ay malinaw at detalyado. Hindi ito ordinaryong papel. Ito ay isang blueprint. Ang mga mata ni Sinag ay mabilis na naglakbay sa kabuuan ng disenyo. Isang maliit na gusali, may malaking espasyo sa harap na may roll-up na pintuan at isang maliit na opisina sa gilid. May mga sukat, may mga tala. Ngunit ang pumukaw sa kanyang pansin ay ang malalaking letrang nakasulat sa itaas na bahagi ng plano. Isinulat sa magandang pagkakasulat kamay na kilalang kilala niya. Ang sulat ng kanyang ama. Sinagdiwa Welding Shop. Natigilan si Sinag para siyang binuhusan ng nagyayalong tubig. Sinagdiwa. Ang pangalan niya at ang pangalan ng kanyang ina, isang welding shop. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang alaalang matagal na niyang nakalimutan. Noong bata pa siya, ang kanyang ama, si Mang Luntian, ang pinakamagaling na welder sa buong baryo. Kayang-kaya nitong gawing magagandang rehas at pintuan ang mga walang buhay na piraso ng bakal. Naaalala niya ang paghanga habang pinapanood ang ama. Ang mukha nito'y natatakpan ng welding mask habang ang mga spark ay lumilipad sa paligid na parang mga alitap-tap. Balang araw anak, sabi nito sa kanya minsan, magtatayo tayo ng sarili nating talyer. Ikaw ang boss. Isang pangarap na ibinaon na niya sa limot dahil sa pangangailangang mangibang bansa. Ang pangarap na kinalimutan niya ay ang pangarap na hindi binitiwan ng kanyang mga magulang. Tulala, tinitigan niya ang plano. Ang bawat linya, bawat sukat ay hindi lamang basta guhit. Ito ay simbolo ng pag-asa. Ito ang sagot sa kanyang tanong. Dito napunta ang bawat sentimong ipinadala niya. Hindi sa luho, hindi sa walang kwentang bagay, kundi sa isang pangarap. Isang pangarap para sa kanya. Ang pagkalito niya ay napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Isang matinding hiya. Isang realisasyon na tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Nagkamali siya. Sobrang-sobra ang kanyang pagkakamali. Ngunit ang gabi ay may isa pang sorpresa, isang sikretong mas mabigat at mas masakit. Habang tinitiklop niyang muli ang blueprint, may isang bagay na nahulog mula sa loob nito. Isang nakatuping bond paper. Nang buksan niya ito, nakita niya ang logo ng isang ospital sa kalapit na bayan. Ito ay isang medical abstract. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga nakasulat. Pangalan, Luntian Reyes, edad 58, diagnosis, congestive heart failure, stage 2. Ang mga salitang medikal ay tila mga alien sa kanya, ngunit naintindihan niya ang kasunod na mga salita sa ilalim. Physician's advice, avoid strenuous physical activities, regular medication required, advised to reduce stress. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Hindi makapaniwala. Hindi matanggap. Bigla, ang lahat ng maliliit na detalye na binaliwala niya sa mga nakaraang araw ay nagkaroon ng katuturan. Ang ubo ng kanyang ama. Ang madali nitong pagkapagod. Ang gamot na binibili ng kanyang ina. Sa botika. Sa halip na pagkain. Ang pag-aalala sa mukha ni Aling Diwa sa tuwing sinusubukan ni Mang Luntian na magkumpuni ng bahay. Hindi lang pala pangarap ang kanilang itinatayo. Tumatakbo rin sila laban sa oras. Doon na bumigay ang lahat ng pader na itinayo ni Sinag sa paligid ng kanyang puso. Ang galit, ang pride, ang pagdududa, lahat ay gumuho at nalusaw.
napalitan ng isang matinding sakit at pagsisisi na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Ang lalaking nagtiis ng 6 na taon sa disyerto na hindi umiyak kahit minsan sa tindi ng pagod at pangungulila ay napahagulgol na parang isang batang nawawala. Tahimik, walang tunog, tanging mga luha lamang ang bumuhos mula sa kanyang mga mata, tumutulo sa blueprint, sa medical abstract, sa sahig na naging saksi sa kanyang malaking pagkakamali. Niyakap niya ang mga papel na yon, ang mga pira-pirasong katibayan ng sakripisyo at pagmamahal ng kanyang mga magulang, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang umuwi siya, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang mga binitawang salita. Isang mahinang kaluskos ang pumutol sa kanyang pagtangis. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang anino ng kanyang ina. Dahan-dahang pumasok si Aling Diwa, ang mukha'y nababasa ng sarili nitong mga luha. Nakikita niya ang lahat. Ang bukas na baul, ang blueprint, ang medical abstract, sa mga kamay ng kanyang umiiyak na anak. At sa sandaling iyon, alam nilang pareho, wala nang sikretong natitira. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Walang nagsalita. Tanging ang mga hikbi na pilit pinipigilan ni Sinag ang maririnig, at ang anino ni Aling Diwa na nakatayo sa may pintuan, tila isang estatwang pinipigilan ng sarili niyang sakit. Dahan-dahan, humakbang si Aling Diwa papalapit. Bawat hakbang ay maingat, na para bang isang maling galaw ay maaaring muling mabasag ang babasaging puso ng kanyang anak. Naupo siya sa sahig, sa tabi ni Sinag, at hindi nagsalita. Tiningnan lang niya ang mga papel na hawak nito, ang mga pangarap at takot na matagal nilang itinago. Pagkatapos ng ilang sandali na tila walang katapusan, si Aling Diwa ang unang bumasag sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina, garalgal dahil sa pag-iyak, ngunit puno ng pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Ang tatay mo, matigas ang ulo niyan. Simula niya habang hinahaplos ang likod ni Sinag. Ayaw niyang malaman mo, ayaw niyang mag-alala ka pa. Sabi niya, sapat nang ikaw ang nagsasakripisyo dyan sa malayo. Dito, kami naman daw ang bahala. Hindi makatingin si Sinag sa kanyang ina. Nakayuko lang siya, ang mga luhay patuloy na tumutulo sa sahig. Ang bawat salita ni Aling Diwa ay tila nagdaragdag sa bigat ng krus na kanyang pinapasan. Nang malaman namin ang sakit niya, 2 lang ang naisip namin. Pagpapatuloy ni Aling Diwa, ang mga luhay bumabalisbis na rin sa kanyang mga pisngi. Una, kailangan niyang tumigil sa pagtatrabaho. Ikalawa, kailangan ka naming mapauwi. Hindi habang buhay, Sinag. Hindi namin kayang makita kang tumatanda diyan ng mag-isa. Kaya binuo namin ang plano, sabi niya. Ang tingin ay napunta sa blueprint. Ang welding shop para sa'yo. Para pag-uwi mo, meron kang sariling negosyo dito. Hindi mo na kailangang bumalik sa disyerto. Magkakasama na ulit tayo. Yun lang, anak. Yun lang ang pangarap namin. Tiningnan ni Sinag ang kanyang ina. Nakita niya ang mga kulubot sa mukha nito, ang puting buhok sa kanyang sentido, ang pagod sa kanyang mga mata, mga detalyeng hindi niya napansin dahil nabulag siya ng galit. Tiningnan niya ang mga kamay nito na nakapatong sa kanyang balikat, mga kamay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, mga kamay na nagtiis magbilang ng barya para lang mairaos ang araw-araw habang iniipon ang perang ipinapadala niya. Ang lahat ng sinabi niya, ang lahat ng paratang, ang sigaw, ang pagwawalang bahala, ang lahat ng yon ay bumalik sa kanya na parang isang alon at nalunod siya sa bigat ng pagsisisi. Nay, patawad. Sa wakas ay nasabi niya, ang boses ay basag at halos hindi maintindihan. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ko alam. Wala akong alam. Ang sama-sama kong anak.
Niyakap siya ni Aling Diwa ng mahigpit. Doon, sa sahig ng kanilang maliit na silid, sa gitna ng mga pira-pirasong pangarap at masakit na katotohanan, magkayakap silang mag-ina na umiiyak. Hindi iyak ng galit, kundi iyak ng sakit, ng pag-unawa, at ng isang pagmamahal na nasubok ngunit hindi kailanman nasira. Pagkaraan ng ilang sandali, humiwalay si Sinag sa pagkakayakap. Tumayo siya at dahan-dahang lumabas ng silid. Dumiretso siya sa sala kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang ama sa isang lumang sopa. Ang paghinga nito'y bahagyang mabigat. Pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang ama. Ang dating matipunong lalaki na nagturo sa kanya kung paano maging matatag ay mukha ng mas matanda, mas pagod kaysa sa huli niyang natatandaan. Nakita niya ang bahagyang pamumutla ng mga labi nito. Nakita niya ang hirap sa bawat paghinga. Ito ang lalaking tinawag niyang makasarili. Ito ang lalaking sinigawan niya dahil sa pera. Lumabas si Sinag ng bahay at tumayo sa ilalim ng kalangitan. Ang hangin ng gabi ay malamig. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng pagsisisi na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Tumingala siya sa mga bituin. Ang mga bituing dati nagsisilbing inspirasyon niya sa Qatar ay tila mga matang mapanghusga ngayon. Pakiramdam niya, siya na ang pinakawalang kwentang anak sa buong mundo. Nawala ang lahat. Ang pride na ipinundar niya, ang karapatan niyang magalit, ang tingin niya sa sarili bilang isang mabuting anak. Ang lahat ng yon ay naglaho, napalitan ng isang malaking katanungan. Paano niya itatama ang lahat ng ito? Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, isa pang damdamin ang unti-unting umusbong. Isang malamig at matalim na galit. Hindi na ito galit sa kanyang mga magulang, kundi galit para sa kanila. Galit sa mga taong humamak sa kanilang sakripisyo. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na nagbigay ng bagong direksyon sa kanyang nag-aapoy na damdamin. Sino? Sino ang nagsimula ng lahat ng lason na ito? Kinabukasan, ibang Sinag ang gumising. Wala na ang galit at pagdududa sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang tahimik ngunit matatag na determinasyon. Ang bigat ng pagsisisi ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, mayroon na itong kasamang layunin. Hindi na siya ang biktima ng chismis. Siya na ngayon ang tagahanap ng katotohanan. Hindi na siya umupo sa dulo ng mesa. Tumabi siya sa kanyang mga magulang. Walang masyadong salitaan, ngunit ang katahimikan ay hindi na malamig. Mayroon ng bahid ng pag-unawa. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Aling Diwa, isang maliit na ngiti ang ibinigay ng kanyang ina. Isang ngiting nagsasabing, magiging maayos din ang lahat. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam si Sinag na lalabas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito walang direksyon. Mayroon siyang plano. Ang una niyang pinuntahan ay ang maliit na tindahan ni Aling Pasing sa kanto. Ang lugar kung saan halos lahat ng balita sa baryo, totoo man o hindi, ay nagsisimula at nagtatapos. Nagpanggap siyang bibili ng soft drinks at naupo sa isa sa mga bangko sa labas. Kunwari nagpapahinga. O Sinag, iho, mabuti naman at nakikita ka na naming nakangiti. Bati ni Aling Pasing, isang mabait na matanda na matagal ng kaibigan ng kanyang ina. Kailangan na pong bumawi, Nay Pasing. Sagot ni Sinag, gamit ang isang magalang na tono. Masyado yata akong nagpadala sa init ng ulo. Nagbuntong hininga si Aling Pasing. Ganyan talaga, iho. Ang mga salita, minsan mas masakit pa sa sampal. Lalo na kung galing sa mga taong akala mo'y kaibigan. Ito na ang pagkakataon ni Sinag. Sino po ba ang unang nagkalat ng mga litrato ng bahay namin? Nay Pasing, gusto ko lang pong malaman para makapag-sorry na rin kung may nasabi akong hindi maganda. Umiling si Aling Pasing at bumulong. Naku iho, alam mo naman dito, mabilis kumalat ang apoy. Pero kung ako ang tatanungin mo,
Laging nagsisimula ang usok kung nasaan si Dalisay. Ang pangalan ay tumatak sa isipan ni Sinag. Dalisay, ang babaeng nagpunta sa bahay nila na may dalang pandesal at mga tanong na puno ng lason. Nagpasalamat si Sinag at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ang sunod niyang tinungo ay ang bahay ni Aling Letty, isa sa mga matatandang kabarangay na kilala sa pagiging prangka, ngunit may ginintuang puso. Naabutan niya itong nagwawalis sa bakuran. Matapos ang ilang kamustahan, diretsahan niyang tinanong si Aling Letty tungkol kay Dalisay. Si Dalisay, sabi ni Aling Letty, itinigil ang pagwawalis at ipinamiwang. Naku, yang babaeng yan, nag-iba ang ugali mula nang hindi napahiram ng pera ng nanay mo noon. Mga 2 taon na yata ang nakalipas. Natigilan si Sinag. Hindi po napahiram? Paano niyo po nalaman? Abay, ikinuwento niya sa akin, sagot ni Aling Letty. Nangungutang ng malaki, pampuhunan daw sa kung anong negosyo. Siyempre, ang nanay mo, walang maipapahiram dahil lahat ng padala mo ay iniipon niya para sa pangarap ninyo. Mula noon, wala nang ginawa si Dalisay kundi hintayin kang magkamali. Bawat galaw ng nanay at tatay mo, binabantayan niya, naghahanap ng butas para makapagsalita. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Hindi lang ito basta chismis. Ito ay personal. Ito ay paghihiganti. Nag-scroll si Sinag sa kanyang Facebook account. Hinanap ang profile ni Dalisay. Tiningnan niya ang mga lumang post nito at doon nakita niya. Isang post mula 2 taon na ang nakalipas, isang blind item na malinaw na tumutukoy sa kanyang ina. May mga taong akala mo kaibigan, pero pagdating sa pera, lumalabas ang tunay na kulay. Napaka-selfish. Ang galit na naramdaman ni Sinag ay hindi na katulad ng dati. Hindi na ito bulag na puot. Ito ay isang malamig at kalkuladong galit. Isang galit na naghahanap ng hustisya para sa kanyang mga magulang na tahimik na nagtiis. Umuwi siya sa bahay na may malinaw ng plano sa isipan. Hindi niya ito idadaan sa sigawan o eskandalo. Haharapin niya si Dalisay, ngunit sa kanyang sariling paraan, sa tamang panahon. Gabi na. Habang papasok siya sa kanilang eskinita, natanaw niya mula sa malayo ang isang pamilyar na eksena. Sa ilalim ng poste ng ilaw, nagkumpulan na naman sina Dalisay, Marikit at Amihan. Nagtatawanan, nagbubulungan. Ang kanilang mga anino ay tila mga mangkukulam na naghahabi ng panibagong sumpa. Huminto si Sinag sa dilim, pinagmamasdan sila. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga palad na kusang kumuyom. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Ang oras ng paniningil ay malapit na. Ngunit bago yon, may kailangan muna siyang ayusin ang pundasyon ng sarili niyang pamilya. Itinuloy niya ang paglakad patungo sa kanilang bahay. Habang isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan kung paano niya haharapin ang mga ahas sa labas. Pagpasok ni Sinag sa bahay, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na tahimik na nakaupo sa sala. Si Aling Diwa ay nagtatagpi ng isang lumang damit, habang si Mang Luntian naman ay nakatingin lamang sa malayo, malalim ang iniisip. Ang blueprint ng kanilang pangarap ay nakalatag sa maliit na mesa sa kanilang pagitan, tila isang paalala ng mga nasirang pag-asa at mga binitawang salita. Alam ni Sinag na bago niya harapin ang lason sa labas, kailangan muna niyang gamutin ang sugat sa loob. Ito na ang sandali. Dahan-dahan siyang lumapit. Walang salita. Tumigil siya sa harap ng kanyang ama. Si Mang Luntian ay tumingala. Ang mga mata nito'y nagpakita ng pagod at kaunting pagtataka. Sa isang iglap, lahat ng pride at tigas ng loob ni Sinag ay naglaho. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig na kawayan sa harap mismo ng kanyang ama. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig ay umalingaw-ngaw
Sa katahimikan, Tay, simula niya, nanginginig ang boses, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Tay, patawarin niyo po ako. Itinungo niya ang kanyang ulo. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ng ama. Sa lahat po ng sinabi ko, sa lahat ng sakit na naidulot ko, patawad po. Naging makasarili ako. Naging bulag ako. Patawarin niyo po ako, Tay. Naramdaman niya ang magaspang na palad ng kanyang ama na marahang dumapo sa kanyang ulo. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata ni Mang Luntian. Anak, tumayo ka dyan, sabi ni Mang Luntian. Ang boses ay garalgal, ngunit buo. Tinulungan niyang tumayo si Sinag at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pangunawa. Isang yakap na nagsasabing lahat ay kalimutan na. Wala kang kasalanan, anak. Ako, kami ang dapat humingi ng tawad. Sana sinabi namin sa iyo ang totoo mula pa sa simula. Sabi ni Mang Luntian habang nakayakap pa rin sa anak. Sumali na rin sa yakap si Aling Diwa. Ang mga luha niya ay tahimik na dumadaloy. Doon, sa gitna ng kanilang sala, sa ilalim ng liwanag ng isang mahinang bumbilya, ang tatlong sugatang puso ay muling naghilom. Ang pader ng katahimikan na naghiwalay sa kanila ay tuluyan ng gumuho. Nang sila'y maghiwalay sa pagkakayakap, ibang-iba na ang kapaligiran. Ang bigat ay napalitan ng gaan. Ang sakit ay napalitan ng pag-asa. Umupo si Sinag sa pagitan ng kanyang mga magulang. Kinuha niya ang blueprint mula sa mesa. Itutuloy po natin to, sabi niya. Ang boses ay puno na ng bagong sigla. Pero babaguhin po natin ng kaunti. Tiningnan siya ng kanyang mga magulang. Nagtataka. Hindi lang po si Nagdiwa Welding Shop ang itatayo natin. Pagpapatuloy niya habang kumukuha ng isang lapis. Sa likod po ng shop, itatayo natin ang bago nating bahay. Isang bahay na matibay. Isang bahay na hindi na basta-basta masisira ng anumang bagyo o ng anumang tsismis. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mang Luntian. Isang tunay na ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Sinag. Gusto ko yan, anak. At ako ang magiging foreman mo. Hindi, Tay. Mabilis na sagot ni Sinag. Puno ng pag-aalala. Ako po ang bahala sa lahat ng mabibigat na gawain. Ang kailangan ko lang po sa inyo ay ang ituro sa akin ang lahat ng nalalaman ninyo. Ituro niyo po sa akin kung paano maging kasing galing ninyo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ang kanilang bahay ay napuno ng tawanan. Isang tunog na mas matibay kaysa sa anumang pader na semento. Nag-usap sila hanggang hating gabi. Pinaplano ang bawat detalye. Binubuhay ang isang pangarap na muntik nang mamatay. Nang gabing iyon, bago matulog, lumapit si Mang Luntian kay Sinag. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng anak. Ang mga mata niya'y seryoso, ngunit puno ng pagmamalaki. Handa na kami, sabi niya. Harapin mo sila, anak. Ipagtanggol mo ang pamilya natin. Tumango si Sinag. May basbas na siya ng kanyang pamilya. May lakas na siyang harapin ang anumang hamon sa labas. Bukas, sisikat ang araw sa isang bagong simula. At sisiguraduhin niyang malalaman ng buong baryo silangang pag-asa ang tunay na kahulugan ng sakripisyo at pagmamahal. Kinabukasan, hapon. Ang init ng araw ay nagsisimula ng humupa. Gaya ng dati, ang tropa ni Dalisay, Marikit at Amihan ay nagkumpulan na sa kanilang pwesto sa ilalim ng puno ng aratiles, ang kanilang Korte Suprema, kung saan hinahatulan ang buhay ng bawat kapitbahay. Ang sentro ng kanilang usapan, ang biglaang pagbabago ng kilos ni Sinag. Nakita ko siya kanina, sabi ni Amihan, na parang isang reporter na naghahatid ng breaking news.
Masaya siyang nakikipag-usap sa tatay niya. Parang walang nangyari. Nako, baka naman nagkabayaran na. Segunda ni Marikit, habang abala sa pagpapaypay sa sarili. Binigyan siguro ng pera kaya tumahimik na. Si Dalisay ay ngumisi lang. Hayaan ninyo. Ang galit hindi basta-basta nawawala. May lalabas at lalabas ding baho dyan. Tiyak yan. Hindi pa natatapos ang kanyang sasabihin nang isang anino ang tumakip sa kanila. Napatingala silang tatlo at natigilan. Nakatayo sa kanilang harapan si Sinag. Kalmado. Walang bakas ng galit sa mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay may talim na tila kayang tumagos sa kanilang mga kaluluwa. Isang nakakailang na katahimikan ang bumalot sa kanila. Magandang hapon po sa inyo mga nay. Bati ni Sinag. Ang boses ay magalang ngunit may diin. Mukhang masaya po ang kwentuhan ninyo. Sinag, iho. Nauutal na sabi ni Dalisay. Pilit nang ngumingiti. Napadaan ka lang? Kamusta na ang tatay mo? Mabuti naman po, sagot ni Sinag. Salamat po sa inyong pag-aalala. Sa katunayan, kaya po ako naparito ay para personal na magpasalamat sa inyo. Nagkatinginan ang tatlong babae, puno ng pagtataka. Salamat po sa pagiging concern ninyo sa aming pamilya, pagpapatuloy ni Sinag habang dahan-dahang inilalabas mula sa kanyang likuran ang nakarolyong blueprint. Dahil po sa pagmamalasakit ninyo, napilitan akong umuwi. At dahil po doon, nalaman ko ang tunay na plano ng aking mga magulang. Maingat niyang binuklat ang blueprint at ipinakita ito sa kanila. Ang mga mata ni na Marikit at Amihan ay nanlaki sa pagkamangha. Ito po, sabi ni Sinag, itinuturo ang pangalan sa plano. Sinagdiwa Welding Shop. Ito po ang dahilan kung bakit sira ang aming bahay. Dahil bawat sentimong ipinadala ko, bawat pisong tiniis nila, ay inipon para po rito, para sa kinabukasan ko. Ang mga mukha ni na Marikit at Amihan ay namula sa hiya. Nagsimula silang mag-iwas ng tingin, tila gustong magpalamon sa lupa. At may isa pa po kayong dapat malaman. Dagdag ni Sinag, ang boses niya'y bahagyang bumaba. Nagkaroon ng bigat. Ang dahilan kung bakit nila minadali ang planong ito ay dahil may sakit sa puso ang tatay ko. Hindi na siya pwedeng magtrabaho ng mabigat. Ang gusto lang nila ay makasama ako na hindi ko na kailangang bumalik sa abroad. Sa pagkakataong ito, kahit ang mga dumaraang kapitbahay ay napahinto para makinig, ang hiya sa mukha ni na Marikit at Amihan ay napalitan ng pagkakasala. Ngunit si Dalisay ay hindi matinag. Teka muna iho, wala kaming kinalaman dyan. Nag-uusap lang kami. Talaga po? Putol ni Sinag at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Dalisay ng diretso sa mata. Ang lamig sa kanyang titig ay nakakapanindig balahibo. Sigurado po kayo, Nay Dalisay? Baka po nakalimutan ninyo, mahinahong sabi ni Sinag. Mga 2 taon na po ang nakalipas. Nangailangan po kayo noon ng pera. Malaking halaga. Lumapit po kayo sa nanay ko. Biglang namutla si Dalisay. Ang kanyang pagiging kampante ay biglang naglaho. Hindi po kayo napahiram ni nanay. Pagpapatuloy ni Sinag, ang bawat salita ay tila isang martilyong pumupukpok sa huling depensa ni Dalisay. Hindi po dahil sa pagdadamot, kundi dahil sa panahong yon, sinisimulan na nilang ipunin ang bawat kusing para sa planong ito, para sa akin. Hindi na makapagsalita si Dalisay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang mga mata ng lahat ng tao sa paligid ay nakatutok na sa kanya. Naiintindihan ko naman po kung nagalit kayo noon, sabi ni Sinag. Ang boses niya ay walang bahid ng pangungutya, tanging purong katotohanan. Ang hindi ko lang po maintindihan ay kung bakit kailangang siraan ninyo ang pamilya ko. Bakit kailangang gumawa kayo ng kwento? Bakit kailangang lasunin ninyo ang isipan ng ibang tao laban sa mga magulang kong wala namang ibang ginawa, kundi ang mahalin ako? Walang naisagot si Dalisay. Wala siyang masabi.
Ang kanyang kasinungalingan ay hubad na sa harap ng lahat. Tinalikuran na sila ni Sinag. Hindi na niya kailangan pang marinig ang anumang sasabihin nila. Ang katahimikan at ang mga mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay na nakasaksi sa lahat ay sapat ng parusa para kay Dalisay. Habang naglalakad siya palayo, naiwan si Dalisay na mag-isa. Maging sina Marikit at Amihan ay dahan-dahang lumayo sa kanya na para bang siya ay may nakakahawang sakit. Ang reyna ng tsismis ay naiwang mag-isa sa kanyang trono ng kahihiyan. Mula sa kanilang bintana, tahimik na nanonood sina Mang Luntian at Aling Diwa. Nakita nila ang lahat. Nang magtama ang tingin nila at ng kanilang papalapit na anak, isang ngiti ng pagmamalaki at kapayapaan ang namutawi sa kanilang mga labi. Tapos na ang laban. Oras na para magsimulang magtayo. Ang mga sumunod na linggo sa Baryo Silangang Pag-asa ay napuno ng mga bagong tunog. Ang dating bulungan ng tsismis ay napalitan ng ingay ng martilyo, ng lagari, at ng masayang tawanan. Ang bakanting lote sa tabi ng bahay ni Aling Diwa ay unti-unti nang nagkakaroon ng anyo. Ang pangarap sa blueprint ay dahan-dahan nang nagiging totoo. Ang balita tungkol sa ginawang pagtatapat ni Sinag at sa tunay na kwento ng kanilang pamilya ay kumalat ng mas mabilis pa kaysa sa mga dating tsismis. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dala nito ay hindi lason, kundi respeto at hiya. Isang umaga, habang abala si Sinag at ilang kinuha niyang trabahador sa pagbubuhos ng pundasyon, dalawang anino ang lumapit. Nag-angat ng tingin si Sinag at nakita sina Marikit at Amihan. May dala silang isang kasirolang mainit na lugaw at isang pitsel ng samalamig. Sinag, Diwa, nauutal na sabi ni Marikit, hindi makatingin ng diretso. Para sa inyo, pasensya na kayo sa lahat. Isang mainit na ngiti ang isinukli ni Aling Diwa. Salamat Marikit, Amihan. Halik kayo at magkape muna tayo. Hindi ito paglimot sa naganap, kundi isang pagtanggap na ang lahat ay pwedeng magsimulang muli. Iyon ang simula. Ang ilang kapitbahay na dati nangungutya ay nagsimulang mag-abot ng malamig na tubig, magtanong kung kailangan nila ng tulong o simpleng ngumiti na lang kapag sila'y nagkakasalubong. Ang pader sa pagitan nila at ng komunidad ay unti-unti na ring gumuho. Si Sinag, na dating OFW na sanay lang sa utos ng kanyang foreman, ay naging isang tunay na leader ng proyekto. Siya ang nagbubuhat ng semento, siya ang pumupukpok ng pako. Ngunit ang pinakapaborito niyang bahagi ng araw ay kapag nauupo siya sa tabi ng kanyang ama sa ilalim ng puno ng mangga tuwing merienda. Si Mang Luntian, bawal man sa mabibigat na gawain, ang nagsilbing utak at puso ng konstruksyon. Hawak ang luma niyang metro at lapis. Tinitiyak niyang bawat sukat ay tama. Bawat anggulo ay perpekto. Anak, yang pagkakabit mo ng kabilya, dapat mas malapit ang pagitan. Sasabihin niya, habang itinuturo ang mga bakal. Para kahit gaano kalakas ang lindol, hindi basta-basta bibigay. Tandaan mo ang lakas ng isang gusali ay wala sa pintura. Nasa pundasyon yan. At sa bawat payo, sa bawat turo, nararamdaman ni Sinag na hindi lang bakal at semento ang kanilang pinag-uusapan. Iyon ang mga aral sa buhay na ipinapasa sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama, nakikita niya ang pagbabalik ng sigla sa mga mata nito, ang pagmamalaki sa bawat sulok ng kanilang itinatayo. Isang hapon, habang nagpapahinga sila, inabutan ni Aling Diwa ng baso ng malamig na tubig ang mag-ama. Tinitigan niya ang dalawa, pawisan, marumi, ngunit parehong nakangiti. Pagkatapos ay tiningnan niya ang pundasyon ng kanilang bagong tahanan at ng welding shop. Alam niyo, sabi niya, habang pinupunasan ang pawis sa noo ni Mang Luntian. Nang dumating si Sinag, akala ko
guguho na ang lahat. Tiningnan siya ni Sinag, ang puso'y nakaramdam ng kaunting kirot sa alaala. Pero minsan pala, pagpapatuloy ni Aling Diwa habang nakangiti, kailangan mo nang gumuho ang luma para makapagtayo ng bago at mas matibay. Ang pinakamasayang araw ay nang tuluyan na nilang giniba ang natitirang bahagi ng kanilang lumang bahay. Hindi ito malungkot na paalam, kundi isang masayang pagsasara ng isang kabanata. Habang bumabagsak ang mga pader na naging saksi sa kanilang mga pagtitiis, ang nakikita nila ay hindi ang nakaraan, kundi ang malawak na espasyo para sa isang mas magandang kinabukasan. Isang araw, habang papalubog na ang araw, mag-isang inakyat ni Sinag ang hindi pa tapos na pader ng welding shop. Mula doon, tanaw niya ang kabuuan ng kanilang baryo. Tanaw niya ang mga ilaw na unti-unting sumisindi sa bawat tahanan. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang hangin ng sariling bayan. Dito pala, hindi sa gitna ng disyerto, matatagpuan ang tunay na ginto. Ang ginto ay ang pawis na pumapatak sa sarili mong lupa, ang tawanan ng iyong mga magulang, at ang pagtatayo ng isang pangarap, hindi para sa sarili mo lang, kundi para sa inyong lahat. Ang unang pader ng Sinagdiwa Welding Shop ay matatag nang nakatayo, sumasalo sa huling sinag ng papalubog na araw. Isang simbolo ng bagong simula, isang testamento ng pagmamahal na kayang magtayo ng anumang pangarap. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating maalikabok na lote ay isa ng testimonya ng pagbangon. Sa harap, matayog na nakatayo ang Sinagdiwa Welding Shop. Ang bagong pintura nito'y kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Sa likod nito, nakatayo ang isang bago at simpleng bahay na bato. Hindi isang palasyo, ngunit isang tahanang matibay na binuo hindi lang ng semento, kundi ng pagmamahal at pagkakaisa. Ngayon ang araw ng kanilang munting pasinaya, isang simpleng salo-salo bilang pasasalamat. Ang mga bisita ay hindi marami, ngunit sila ang mga taong tunay na nagmamalasakit. Sina Aling Pacing, Aling Letty, at ilang kapitbahay na naging kaibigan at karamay nila sa kanilang pagtatayo. Maging sina Marikit at Amihan ay naroon, tahimik na tumutulong sa pag-aabot ng pagkain. Ang kanilang mga kilos ay nagsasabi ng pagsisising hindi na kailangan pang bigkasin. Si Dalisay ay hindi nakita sa baryo mula pa noong araw ng pagtutuos. Nakatayo si Sinag sa harap ng grill, abala sa pag-iihaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa kanyang ama. Si Mang Luntian, na nakasuot ng malinis na polo, ay buong pagmamalaking ipinapakita sa mga bisita ang mga bagong welding machine na nabili nila. Ang dating may maputlang mukha nito ay may kulay na, at ang dating mabigat na paghinga ay maluwag na. Mukha siyang bumata ng 10 taon. "Sinag-iho, may naghahanap sa'yo," tawag ni Aling Diwa. Isang lalaking nakamotorsiklo ang huminto sa tapat ng shop. Ito ang kanilang unang opisyal na customer, si Mang Carding, na nagpapagawa ng bagong gate para sa kanyang bahay. "Boss Sinag, handa na po ba ako para sa sukat?" tanong nito. Ngumiti si Sinag. "Opo, Mang Carding. Halika po. Pasok po kayo." Ipinatong niya ang hawak na tong at tinawag ang kanyang ama. "Tay, tara po. Tayo na ang kumuha ng sukat." Magkasamang naglakad ang mag-ama papasok sa shop. Sa gitna ng salo-salo, ito ang tunay na selebrasyon. Ang paglilipat ng kaalaman, ang pagsasakatuparan ng isang pangarap. Nang gabing iyon, matapos makaalis ng mga bisita, ang pamilya ay tahimik na naupo sa kanilang bagong balkonahe. Tanaw ang mga bituin, ang hangin ay sariwa, at ang pakiramdam ay payapa. "Salamat, anak," biglang sabi ni Mang Luntian. Binabasag ang katahimikan. Tiningnan siya ni Sinag. "Para saan po, Tay?" "Salamat sa pag-uwi mo," sabi ng ama. "Ang akala namin, pera at bakal ang kailangan para maitayo ang shop na to. Hindi pala.
Ikaw pala, ikaw ang kulang na piyesa. Niyakap ni Aling Diwa ang kanyang asawa at anak. Ngayon, kumpleto na tayo. Nakatayo si Sinag sa harap ng kanyang welding machine kinabukasan. Suot niya ang leather apron at ang lumang welding mask ng kanyang ama. Isang simbolikong pamana. Kinuha niya ang torch. Huminga siya ng malalim. Sa labas, narinig niya ang boses ng kanyang ina na masayang nakikipagkwentuhan sa isang kapitbahay. Narinig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang ama. Hindi na ubo ng may sakit, kundi isang ubo lang para linisin ang lalamunan habang nagkakape ito. Binuksan niya ang tangke. Isang pamilyar na sitsit ang kanyang narinig. Itinutok niya ang dulo ng torch sa isang piraso ng bakal. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas at ang mga spark ay nagsimulang lumipad sa paligid. Ngunit para kay Sinag, hindi lang ito basta mga spark. Bawat isa ay isang butil ng sakripisyo ng kanyang mga magulang. Bawat isa ay isang pangarap na natupad. Bawat isa ay isang sinag ng pag-asa na nagsasabing ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa lawak o ganda, kundi sa tibay ng pundasyong binuo mula sa pagmamahal. Dito, sa baryo Silangang Pag-asa, sa ilalim ng bubong na siya mismo ang nagtayo, sa wakas ay natagpuan na ni Sinag ang kanyang tunay na kayamanan. Hindi sa malayo, kundi sa sariling bayan. Hindi sa pera, kundi sa pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ng pamilya ni Sinag, Aling Diwa at Mang Luntian. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Bawat kwentong aming isinusulat ay may dalang pangarap. Ang pangarap na makapaghatid ng inspirasyon at makapulutan ng aral. Ang kwento ni Sinag ay isinulat hindi lamang para magbigay ng aliw, kundi para maging salamin ng isang pagmamahal na madalas ay hindi natin nabibigkas. Ang tahimik, ngunit walang kapantay na sakripisyo ng ating mga magulang. Habang binubuo ko ang bawat tagpo, naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi ni Sinag, ang tahimik na pagtitiis ni Aling Diwa, at ang hindi masabing pag-aalala ni Mang Luntian. Sana po, sa kanilang kwento, muli nating maalala na ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya ay hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa pag-unawa, pagtitiwala, at higit sa lahat, sa pagpapatawad. At nasa bawat paglubog ng araw, dahil sa hindi pagkakaunawan, laging may sisikat na bagong pag-asa kinabukasan. Kung ang kwentong ito ay sumalamin sa inyong sariling karanasan o simpleng pumukaw sa inyong damdamin, malugod ko po kayong inaanyayahan na ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ano po ang aral na pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong mga kwento at komento ang nagsisilbing inspirasyon sa amin upang magpatuloy. Hanggang sa muli nating pagsasama sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Nagmamahal, Pusong Hiwaga PH.